Blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-237 natin share ng devotion video at isang mapagpalang Biyernes Santo po sa ating lahat. Kahit Biyernes Santo ngayon, dapat ang mukha pa rin natin ay laging masaya. Ayan, dahil syempre alam natin ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. At yun, thank you Lord sa kakatapos ng moving up ng aking mga anak na si Leon bilang grade 10. So he is moving up to be grade 11 at sa aking grade 11 anak na si Lian sa kanyang recognition bilang with high honors sa kanilang sa aming school. Actually, former school ko yan ng high school. So, thanks God for the wisdom and knowledge, for the strength, for the protection. At natapos nila ang mga hakbang na yun sa kanilang pag-aaral. And the road to graduation na ng grade 12 ang ating panganay na anak. And mag-grade 11 naman ang ating ikalawang anak. Ayun, sa hindi inaasang pangyari, hindi nakasama sa honor list ang aking bunso dahil hindi yata nakaabot yung kanyang grade. But sabi ko naman, kahit ano mangyari, ayan, thankful pa rin ako kay God for having them into my life. Ayan. And syempre, hindi lang naman ang sukatan mga honor o mga award, but yung nakikita mo na nagsusumikap at ginagawa ng iyong anak ang the best ng makakaya niya to glorify the Lord and para sa magandang kinabukasan nila. So, bago po tayo bumako ng ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan na manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon na ating lagi-laging ginagawa. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa atin, narito kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila kayong Panginoon. Salamat po sa buhay, hininga at kalakasan na ipinagkakaloob niyo Panginoon, maging sa mga additional blessing Panginoon na ipinagkakaloob niyo, protection, provision sa aming mga pamilya Panginoon, lalong sa aming mga anak Panginoon, na pag-iingat mo sa kanila at ang karunungan Panginoon na nagmumula sa inyo, kaya sila ay nakapagtapos at nag-moving up at nagkaroon ng award sa kanilang school Panginoon. Patuloy niyo nawa na ingatan ang bawat isa sa amin Panginoon at lahat ng aming mga mahal sa buhay na maabot ng aming panalangin Panginoon at alam namin Panginoon na kayo ang magsusupply ng lahat ng pangangailangan namin. Salamat din po sa buhay ng aming mga amo Panginoon na siyang nagiging daan upang makapagpadala kami sa pamilya namin sa Pilipinas Panginoon, sa mga taong tumutulong, lihim man ito o lingid Panginoon. You know them very well Panginoon at kayo na po ang magbalik sa bawat isa sa kanila ng lahat ng pagpapala na ibinibigay nila ng siksik, digdig at umaapaw Panginoon, at dadako kami muli sa pagbubulay-bulay na inyong mga salita Panginoon. Dalangin namin na kayo ang mataas at mapapurihan Panginoon at hindi ang inyong lingkod. Let your light shine upon us Panginoon, and may your name be glorified Panginoon sa aming gagawin pagbubulay-bulay na ito Panginoon. Tanging ikaw ang mataas, isa Panginoon, ikaw ang papurihan at dakilain ng bawat isa Panginoon. Lalong higit ang pasalamatan ng tinapos na gawa ng Panginoong Yesus na ngayon ay gugunitain na naman ng mahal na araw Panginoon. Alam namin na kasama nga namatay ni Jesus sa krus Panginoon ang lahat ng aming mga kasalanan at sa kanyang muling pagkabuhay Panginoon. Kami ay muli ring binuhay Panginoon, dala ang bagong pag-asa at kalayaan Panginoon na tinatamasa namin ngayon. Kaya maraming salamat po sa Panginoong Yesus na nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo o Golgota para sa kaligtasan naming lahat Panginoon. At dalangin po namin na maging instrumento ninyo kami Panginoon upang maabot ang lahat ng mga hindi pa nakakilala at tumatanggap sa Panginoon at magkaroon ng pag-asa ang mga wala ng pag-asa sa buhay, nangihina, nalulungkot, nalulumbay Panginoon at pakiramdam ay walang nagmamahal sa kanila Panginoon. Tunay na kayo ang may kakayang pag-transform ng bawat isa Panginoon at hindi kami Panginoon. Kami po ay mangging kasangkapan lamang ninyo para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo o mabuting balita sa lahat ng tao Panginoon. Gayon din, salamat po sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin Panginoon upang aming mga magagawa Panginoon ay sang-ayon lamang sa inyong ikaluluwalhati at inyong kalooban Panginoon. Ikaw ang mataas, mapapurihan sa aming buhay Panginoon. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 22:44. Ayan, sabi dito,
Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Message: ang paghihinagpis na ito ng Panginoong Yesus ay dahil sa pasumandali ay malalayo siya sa Diyos Ama. Dahil kapag pinasanan niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay itatalikod ng Ama ang kanyang mukha sa kanya. Application: tanging sa aklat lamang na itong ni Lucas nasabi na dahil sa matinding paghihirap ng kalooban ng Panginoong Yesus, ang kanyang pawis ay parang malalaking patak ng dugo. Kapag tayo ay nasugatan, may dugo na umaagos sa ating balat at iyon ay kinakailangan natin itong maampat o mapatigil. Subalit ang Panginoong Yesus, wala pa man siyang sugat sa pisikal, pero ang pawis niya ay parang malalaking patak ng dugo. Yun ang representasyon na oras na para umagos ang dugo niya sa pisikal o maubos para matubos tayo. Dahil ang tao sa pisikal, kapag naubos na ang dugo sa katawan, tumigil sa pagtibok ang puso na nagsusupply ng dugo sa katawan, ibig sabihin ay patay na o wala ng buhay ang taong iyon. At yun ang nakaabang na mangyayari sa Panginoong Yesus sa oras na iyon. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, diba, the agony of Jesus Christ na yung nangyari sa Garden of Gethsemane. Ayan, so na-explain ko naman na sa inyo na ang ibig sabihin ng Gethsemane, pag inyong na-research, ang ibig sabihin niya ay oil press. So, ang isang olive oil, bago siya makreate as olive oil, kailangan na durugin, pigain. Talagang sobrang ma-breakdown ang olives para lumabas yung katas niya. At ito ay maging isang langis, diba? Na pinaka-importante, pinakamahal, yung mga virgin olive oil pa nga na tinatawag, diba? At talagang expensive ang oil na yan. So, ganun din ang nangyari sa ating Panginoong Yesus, diba? And isa nga sa binigay nating explanation dito na ang tao, diba, which we know na ang ating heart ang siyang nagbibit o nagsusupply ng blood sa ating buong katawan. Bilang alam niyo naman, nag-aral ng medical school lang inyong lingkod, ay alam natin yan na once the heart stop beating, kahit segundo man yan o minuto, ay ibig sabihin that person will be declared as dead. So, diba, yun ang ibig sabihin at intention na patay na ang isang tao at ayan na mare-record na ang time of death, diba, ng isang tao. So, ating Panginoong Yesus, hindi pa man siya namamatay sa krus during that time, diba? Pero yung pawis pa lang na isinisikrit ng kanyang katawan ay dugo na, diba? So, pinapakita dito na ang Panginoong Yesus ay talagang nakatakda na mamatay during that time. And syempre, sa sobrang naghihirap ang kanyang kalooban dahil ayaw niya, dahil diba sa sobrang closeness niya sa ating Diyos Ama, tapos pag pinasanan niya yung kasalanan nating lahat, the Lord hates sin, diba? Kaya nga, tayo na palayo sa Panginoon Diyos Ama dahil sa ating kasalanan. So, hindi lang isang tao na kasalanan, kundi buong sangkatauhan, as in, itinambak na ang lahat nating kasalanan sa Panginoong Yesus. So, ano pa yung ihaharap niya ng mukha sa ating Diyos Ama, diba? E di syempre, ang gagawin ng ating Diyos Ama, kahit masakit sa kanyang kalooban, dahil tayo bilang danas natin bilang isang magulang na, syempre, tayo, bilang mga anak, tinuturoan tayo ng leksyon ng ating magulang. Kaya minsan, tinipikis tayo na hindi tayo amuhin, hindi tayo lambingin, diba? Dahil kapag alam nila na nakakagawa tayo ng masama. Pero ang Panginoong Yesus, alam natin na wala siyang ginawang kasalanan, subalit, papasanin niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan. So, pasumandali, ayan, for the meantime, ay itatalikod ng Diyos ang mukha niya sa pagtawag ng kanyang anak na ama-ama. Ayan, di ba? Dahil during that time ay punong-puno at nasa buong katawan ng ating Panginoong Yesus yung kasalanan. But alam naman natin na sa muling pagkabuhay or the resurrection, kaya na isa-celebrate na Easter Sunday, ay ayan, manunumbalik at mare-restore ang magandang relasyon
ng ating Panginoong Yesus at ng Diyos Ama, at ang ating Panginoong Yesus ay muli nang babalik sa kanyang kaharian kasama ng Diyos Ama, at doon ay siya ang magiging tagapamagitan natin. Kaya bawat mga panalangin natin may mga answered prayer, merong mga iba naman na kapag hindi natupad o nangyari, we know that God has a better plan for us, not as to how or what we wanted, but just as how the Lord wants is based on His will, diba? So, ayun. So, para sa bawat isa sa atin, ayun, ang pinapakahulugan lang is, ayun, pahalagaan natin ang buhay na meron tayo, di ba? Sabi ko nga, ang lagi nating paanyaya sa bawat tao, ayan, habang may oras pa tayo, dahil kagaya yan, ayan, lubos na pakikiramay at may deepest condolences po sa pamilya ni Ate Belen Domingo na sumakabilang buhay. May ilang buwan din yata siyang nag-suffer sa sakit. And then, ayun, kung yun na talaga ang kalooban ni Lord na magpahinga na siya ng tuluyan, ay nawa the Lord gives comfort to her family, dahil mahirap mawala ng isang mother. Ayan, magma-Mother's Day pa naman next month. And ayun na nga, ang kanilang ina ay pumanaw na o sumakabilang buhay na. But rest assured that we know Ate Belen is a believer of Christ, and she is resting now in the arms of the Lord and in the kingdom of the Lord. Yun na lang yung magiging kasiguraduhan at kapanatagan ng kanyang mga kapamilya, diba? So, wag tayong sobrang, alam ko malungkot dahil naranasan ko rin yan once the moment that my father passed away, diba? But I believe na eventually in the future, ayan, magkikita pa rin kami muli ng aking mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay, diba? Yan na nga yung mas realization natin sa buhay, no? Habang umiedad tayo o tumatanda, yung unti-unting nawawala, namamatay na yung mga kakilala natin, yung mga super ka-close natin, diba? Na it is time for us to realize na maiksi lang talaga ang buhay na meron tayo dito sa mundo. Nothing is permanent, at mostly all the people and the cycle of life, ayan, changes from time to time. So, hanggat maaari, ayan, we dedicate our life to the Lord, we serve the Lord, we serve others, we love others, we forgive others, and we help others as to how we can help them, di ba? In any way na makakatulong tayo, maliit man o malaki. So, ayan po. Naman po ay may natutunan kayo sa ating pag-aaral ng devotion ngayon. Let us all close into prayer para magpapahinga na rin po ang inyong lingkod. At alam kong kayo din ay kailangan na pong magpahinga. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pumuli. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga po na ang buhay ay nagmumula sa inyo, Panginoon. And sa pamamagitan ng inyong dugo, Panginoon, we are washed and clean, Panginoon. Kaya kami ay righteous na nakatulad na inyong butong na anak na si Jesus, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang sakripisyo na ito, Panginoon, na pagamat alam niyo na mapapawalay kayo pasamandali sa Diyos Ama, Panginoon, pero tinupad niyo pa rin ang mission na ipinagagawa ng inyong Ama sa inyo, Panginoon. Help us to be very obedient, Panginoon, sa inyong mga greatest commission na ipinagagawa sa amin, Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na lahat ng mga pangailangan namin, Panginoon, para sa mga magiging pag-aaral, magiging pagtuturo, Panginoon, and help us to grow more into deeper knowledge of you, Panginoon, na ipoprovide niyo po ang mga pangailangan na ito. Hindi po, Panginoon, sino man ang mga dumadako sa mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho man o sa negosyo, Panginoon, mga utang man yan, Panginoon, alam po namin, Panginoon, that you will set us free. Kung paanong sinet niyo po kami as free, Panginoon, from sin, Panginoon, ang lahat ng mga pinoproblema, Panginoon, ng inyong mga anak, Panginoon, at mga kinatatakutan, Panginoon, pagdating sa pinansyal, Panginoon, ay alam namin na ipoprovide niyo, Panginoon, because you are the God who provides in everything we need, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physical, emotional, spiritual, Panginoon,
psychological, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, and by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, Panginoon. Hindi kami tatablan ng anumang mga sakit, Panginoon. At alam po namin na pananatiliin na kaming ligtas at malusog, Panginoon, habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito, Panginoon. And help us na makita, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, that we are your children, Panginoon. We are your followers, Panginoon. We are your disciple, Panginoon. Na ang layunin namin, Panginoon, ay maabot, Panginoon, ang lahat ng panig ng mundo, Panginoon, na nangangailangan sa salvation, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. At gayon din, para sa mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, na mga pumanaw na, Panginoon, at nagpahinga na sa panlupang buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that they are safe and they are happy and in a better place, Panginoon, sa inyong kaharian, Panginoon. Kasama kayo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na sa paglipas ng panahon, Panginoon, ay magkakasama-sama kaming lahat dyan sa inyong kaharian, Panginoon, na masaya at nagpupuri at dinadakila kayo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa mga pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, teachers, mga student, Panginoon, mga workers and leaders, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, na iba't ibang mga denomination, iba't ibang mga relihiyon, Panginoon, but are Christ-centered, Panginoon, and believe in your Son, Jesus Christ, Panginoon, and we are all saved, Panginoon, by the greatest sacrifice that your Son did, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang unity, ang forgiveness, Panginoon, at wala na pong war sa bawat mga bansa, Panginoon, o mga leader, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, na nagtatakda at naglalagay ng kahit sino, Panginoon, sa authority, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, ay mag-submit sila sa inyong authority, Panginoon, at hindi ang sarili nilang layunin, Panginoon, ang mangibabaw, Panginoon. Help us to remove the corruption, Panginoon, especially in our country, Philippines, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat mga mamamayan, Panginoon, mula sa pinakamataas na Pangulo, Panginoon, hanggang sa pinakamaliit na mga barangay captain o mga barangay kagawad, Panginoon, o konsehal sa bawat mga barangay, Panginoon. Let us promote, Panginoon, peace, love, understanding, unity, Panginoon, at with a great purpose ang bawat gagawin nila, Panginoon, sa bawat lugar o sa bawat bansa. We also pray, Lord God, para sa bansa ito na Hong Kong, Panginoon, na ang kami bilang mga OFW, Panginoon, na nagpupunta sa iba't ibang mga bansa para magtrabaho, Panginoon, makapag-provide sa pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa ay makakilala at tumanggap ang marami, Panginoon, ang lahat ng tao sa inyo, Panginoon. Alam po namin na kami ang inyong magiging mga witness, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, kung paano makikita ng mga tao, Panginoon, na namumuhay on a Christian life and a Christian living, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang bansang Israel, Panginoon, na patuloy niya ingatan ang inyong chosen country, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na hindi lamang ang Israel, Panginoon, kundi ang lahat ng mga bansa, Panginoon, that there are believers, Panginoon, there are followers of you, Lord God, sa iba't ibang sulok o iba-iba ang panig ng mundo, Panginoon, na aabot ng inyong mga messages, na aabot ng inyong mga mabuting balita o good news, Panginoon. Alam ko magkakaroon ng transformation at mabuting pagbabago sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ano pa man po, Panginoon, ang mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdagdag sa mga ito, Panginoon. Alam po namin na bago pa man namin sabihin ang aming mga panalangin, hindi na ito nakaliligid sa inyo at alam niyo na, Panginoon. Subalit, nais lamang po namin, Panginoon, na pasalamatan kayo sa tuwina, Panginoon, at alam po namin na bawat araw na ipinagkakaloob niyo sa amin ay isa na pong malaking blessing, Panginoon. Bonus na lamang po, Panginoon, ang mga binibigay niyo ng mga award o karangalan sa aming mga anak, ang protection na walang nagkakasakit, Panginoon, at hindi sila napapahamak, Panginoon, sapagkat kayo, Panginoon, ang protector ng bawat isa sa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan butong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.